Ito yung sinasabi ko kanina, hindi pala siya abogado. Alright, so mga kababayan, nakakapagduda na talaga. Etong si Mike Defensor, laging may contact sa mga nagtatago. Alam naman natin, mga kababayan, nung nakaraan, pinag-uusapan natin, sino ba ang may contact? Si Saldico? O si Mike Defensor kay Saldico? O the other way around? Bakit sila ngayon nakakapag-usap? Bakit niya nalaman na si Saldico ay handang mag-witness laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kaya lang, may catch. Ang catch, hindi pwede, mga kababayan, na mag-testify nang wala po yung presensya ni Saldico. Fugitive siya eh. 'Di ba? Yun ang ano nila. Paghaharap ka sa investigative body or investigating body, kailangan mo ang presensya. So mamili ka, magpapakulong ka pero witness ka, or mga kababayan, mananahimik ka at puganti ka. Ganun lang yon. Pero ibang usapan na ngayon, mga kababayan, dahil sinasabi nitong si Mike Defensor, itong si Orly Guteza ay hawak nitong si Martin Romualdez nung nakaraan. Di ba sinasabi niya na hawak na daw ito ni Martin Romualdez? Subalit iba na naman ngayon, mga kababayan, ang bukang bibig nitong si Mike Defensor. Iba na naman po ang kanyang sinasabi. Mukhang kinain niya na naman ang kanyang sariling eta. Bakit, GP? Akalain nyo, mga kababayan, alam niya rin kung nasan ngayon si Guteza. Okay? Pero sabi niya, hindi niya raw alam, pero may komunikasyon siya. Kung ba kayong ugnayan kay Orly Guteza, hanggang ngayon po hindi po ito nagpaparamdam sa Senado. Ang huling narinig ko, DJ Chacha, recently lang, about 2-3 days ago, mukhang maayos naman, wala naman problema sa ngayon. Okay. Alam niya, sabi niya, tinatanong ni DJ Chacha, meron ka bang komunikasyon? May ugnayan ba kayo ni Guteza? Sabi niya, ang alam ko okay naman, maayos naman. Okay. Mga kababayan, alam niya. Kasi kung ito, na kay Speaker Martin Romualdez, tingin ko, makikipag-usap pa ba ito sa'yo? 'Di ba? Or kaya, mga kababayan, yung nagbabantay sa kanya ay makikipag-communicate sa'yo? Of course not, 'di ba? Hindi. Oh. Katunayan, wala naman akong direkta sa kanyang kaugnayan. Ang nangyari, Walang biglang bawi. Walang direktang ugnayan. Pero, mga kababayan, walang direktang ugnayan pero may nagpapaabot sa kanya. Again, yung logic dito, sabi niya nung nakaraan, hawak na ni Speaker Martin Romualdez etong si Guteza. So, kung hawak, may nagbabantay. Ang mga nagbabantay, technically, dapat bata ni Romualdez. Hindi pwedeng magbabantay bata niya. Di ba? Hindi pwedeng ganon. So, kung hawak ni Romualdez, nagbabantay bata niya, paano nare-relay? Sino ang nagre-relay ng kalagayan ni Guteza kay Defensor? Does it make sense, guys? Na sinungaling talaga etong si Mike Defensor. Oh. So, yung narrative niya, siya mismo ang sumunog. nire-relay lang sa akin. Kung hindi ko alam paano may kasama rin siyang retired na nakakapag-relay. So as of now, okay naman daw. Wala namang problema. Yun naman din ang gusto lang naman natin eh. Doon naman sa kanyang testimony, hindi ko alam kung anong gagamitin nila. Kasi may mga nagsasabi gagamitin daw nila yon, yung iba naman sabi hindi na daw nila gagamitin. So sa akin again, alam mo, inuulit ko, ito lang naman yung taong hindi nakinabang sa lahat ng pinag-uusapan. Wow, yung naratibo talaga, paulit-ulit, hindi nakinabang. Hindi nyo rin napakinabangan, diba? O kung hindi siya nakinabang sa pera, hindi nyo rin napakinabangan kasi hindi niya alam yung tunay na nangyari, tinuturuan pa, gunggong. May contractor, may congressman, may DPWH, ito nag-deliver ng pera, bakit hindi nila gamitin yung testimonya? At nagtataka rin ako dito, mga kababayan, kay Mike Defensor. Nung si Belhica po ang nag-aakusa, okay? Nung si Belhica ang nag-aakusa na mayroong mga kongresista, siya ang umaharang. Siya ang umaharang nun, na sinasabi niya, uy, pangit naman, parang bakit ka nagbibintang? Bakit mo sinasabi ng mga kongresista ay
kasabwat sa flood control. Kasabwat diyan sa sa corruption sa DPWH. Mga kababayan, hindi ito gawa-gawa dahil ito, paparinig ko na lang po sa inyo. Para makumpleto lang. Baka kasi sabihin nyo, lang ayaw ko naman pag hinalaan nyo ako na fake news. Eto. Presidential Anti-Corruption Commission Chief Greco Bellica refuses to reveal the names of lawmakers allegedly involved in corruption with the Department of Public Works and Highways. This after Congressman Mike Defensor on Friday challenged Bellica to identify the errant lawmakers, saying a blanket accusation is unfair to Congress as an institution. But Bellica explained... Okay, di ba? Sabi niya ganun, mga kababayan. He challenged Greco Bellica to names those errant, di ba? Mga lawmakers, mga kababayan. revealing the names would compromise the case. Tama ho yung sinasabi ni si Congressman Mike Defensor na hindi po lahat ng congressman involved sa korupsyon. Pero hindi lahat malinis. I don't wanna do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency in courts to conduct the investigation. Okay, so yun lang mga kababayan. Gusto ko lang iparinig talaga that he was the one yung talagang umaharang dito kay Greco Bellica. At sinasabi niya na pangalanan yung mga kasabwat dun sa controversy na sinasabi nitong si Bellica at the time, mga kababayan. Pero ngayon iba na ang iba na yung kanyang di ba? Iba na yung yung naratibo nitong si Mike Defensor. At talagang alam natin na nagkokontra-kontra, mga kababayan. Tanungin nila kung ano talaga yung nangyari at anong ginawa. So right now, safe po itong si Orly Goteza. At doon po sa kung sino man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Goteza, may plano pa po ba siya na umattend sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing? Kasi Kung daw siya, sakali man po. meron man po show cause order na. Yes po sir. Yes, napakagandang show cause order At least yung sergeant at arms, makakagalaw tungkol dito. Sa nahuling pagkakalam ko kasi, so supposedly daw, di ba, nabanggit ko na to, nasa Philippine Marine, sabi nila wala daw doon. Sabi ko nasa MC2, yung kalang intelligence group, sabi wala na rin daw doon. So tingnan natin. Ang importante kasi, alam naman ng tao kung gugustuhin, madaling makita ng gobyerno, and of course, yung Sergeant at Arms, may kakayahan naman niya makuha si Sergeant Goteza. Sabi niya ganon, daw. Tapos yung huli daw din na nahawak na ni Speaker Martin. Ano ba naman talaga? Pero napansin niyo yung mata niya, mga kababayan, nung sinabi na may show cause order na itong si Goteza. Nakita niyo? Mga kababayan, parang hindi siya mapakali. Kung Tingnan sino niyo. man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Goteza, may plano pa po ba siya na umattend sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing? Kasi Kung sakali man po. meron man po show cause order na. Yes po sir. Yes, Nakita niyo yung galaw ng mata niya, naging malikot, mga kababayan, na parang, alam niyo yon, natatakot, na parang nagulat siya, uy, may show cause order na. Mga ka-GP Natics, alam naman natin na pag humarap si Goteza at ginisa yon sa Senado, merong lalabas ang katotohanan na may gumagamit sa kanya. Di ba? Umiikot yung mata Ang bilis ng niya, mga kababayan, no? Parang nagulat siya. Sabi niya siguro walang iya. Talagang pipilitin nilang makuha si Goteza. Kita nyo mga kababayan, kung naka-Speaker Martin na to, di ba dapat lumabas na si Goteza para mag-testify para kay Speaker Martin? Bakit wala pa? Sinungaling. Pero pag maka-BBM lagi, mataas ang boses. Sa GP question lang yun na,
Yan bang si Mike Defensor may nagawa na ba yan during the time na siya ay nakaposisyon? Utak DDS may pagkatanga at bobo. Binackground check ko eh. Dati yung kongresista. Marami naman nagawang mga batas. At nung panahon ni Gloria, maraming posisyon yan. Kung titingnan nyo pa yung last na ano yan, mga kababayan, naging DNR yan, secretary, nung panahon ni Gloria. Kaya nga lang, ang nangyari doon, mukhang hindi siya pro-environment. Mukhang pro-money. Hindi, kasi yun yung mga nakita ko doon eh. Mukhang hindi pro-environment, pro-money, kasi nagkaroon siya ng mining company. Matapos niya pong hawakan ang DNR, nagkaroon ng mining company. Nagpayaman ng gusto itong si Mike Defensor. Tapos ngayon, nagpapaingay, mukhang papasok na naman sa politika. Mukhang tatakbo na naman itong, sabi nila, may nakita kong post, tatakbo na naman daw, kakalabanin si Joy Belmonte. Pero tingin ko hindi siya sa local. Mukhang tatakbo ito ng Congress or Senado. Itong si Mike Defensor. No? So, ayan, mga kababayan. Ano pa ba meron tayo? Yun lang pala. So, hanggang dito na lamang mga ka-GP Natics ang ating live streaming. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magandang hapon at mabuhay po kayo mga kababayan. Thank you sa lahat po ng mga nag-like, sa lahat po ng mga nagsi-comment ngayon. Sana po ay nabasa ko yung inyong mga comment, no, mga kababayan, at lahat po ay nabati ko. Sana wala akong nakaligtaan. Sana walang magtatampo. Salamat din sa mga new subscribers natin, sa lahat ng pagtitiwala. Thank you mga ka-GP Natics. Sabi ni Mami si, grabe ka GP, pro money. Di ba, pag mining company, pro money naman talaga. Sino bang nagnenegosyo na hindi tumitingin sa pera? Diba? Kaya ka nga nag-mining company dahil gusto mo, money talks. Diba? Oh. Alright, so yan. Bye for now, guys. Thank you. Thank you. Sorry ha, need ko ng pumalaon. Thank you. Bye-bye. Tinamad na naman si GP, sabi ni Rima Joy. Tinamad na naman ako? Hindi naman. Grabe naman yun. Wala nang content. Mamaya naman, pag meron. Huwag kayong mag-alala.